sa Iritel. So importante ang position para sa koponan ng TNC. And there we have it. Welcome back. It's Omega versus TNC Pro Team para sa unang laban natin sa araw na ito. Day number 3 of Week 2. Who will close out their Week 2 with a victory para maiwasan na nila na nasa bottom sila ng standings. Gusto ko lang sabihin na pag nanalo dito yung TNC with Edith sa post 5, ito yung first time since yesterday. Correct me if I'm wrong, pero yun yung pagkakaalala ko kasi for Blacklist, ginawa din nila post 5. Even for the last series, gano'n din yung ginawa nila. So, tinan natin kung paano ipo-pull off ni Kyrie Bentings. Nakakalito naman talaga. Gets ko naman. Pero ang ganda ng ginagawa dito ng Smart Omega, parang sobrang simple lang ng kanilang pag-ikot dito. Ay, pansinin natin ngayon yung emblem. Ang maganda dito, dalawa Impurage para dito sa kupunan ng Smart Omega. So talagang gusto nilang i-maximize yung mga pokes na manggagaling sa kanila. Yeah. Tapos dito naman sa sa side ng TNC, ipabilisan quantum charge meta para sa kanila. Nata yung pinaka-best na emblem talent ngayon eh. Yung quantum charge. Si Chakno, napuktan dito mga miyembro ng TNC Pro Team. So dahan-dahan lang muna sila. Base sa mga ikot nila ngayon, mukhang gusto talaga nila na i-set up lang yung sarili nila para mas maganda yung pang-take nila sa unang turtle ng laban. Baka ito nga yung maging story ng serie na to na yung mga laban mangyari lang talaga sa turtle. Sa turtle lang. Meron silang 3 minutes ba lumalabas yung turtle? 2 minutes. Okay, 2 minutes, meet up place. Ayan Kita tayo doon. Para ganun yung mangyayari. Kita-kits dito. Kita-kits dito, guys. Alam nyo na, kailangan natin mag-bonding. Mga turtle bonding nangyari talaga sa mga games natin lately. Napaka-importante na rin talaga. And really have to take note ang positioning ng ating mga brusco na mga junglers. Okay, nakapwesto. Merong zone out. Jesus, ginamit na yung ultimate, ha? Ginamit na agad. Napaka-early at iikot nga lang dito. Merong flicker na gagamitin doon. Tapos ito na kalahati na yung buhay. Merong kaldag na gagawin. No! Pero sakto kay Ryota yung kanya last insanity. Pero yung turtle mapupunta kay Goyo. Hindi nakapag-react doon si Jesus sa laban na yun. At least kahit paano yung nakabawi ang kupunan dito ng TNC. And ngayon, balik muna sila sa pag-ikot. Pero ito yung sinasabi ko, early game, mahihirapan talaga si Innocent against dito sa isang Iritel. Pero kailangan niyang tiisin. At nakita din natin doon yung epekto ng isang X-Borg sa team fight. By the way, Bentings at si Chakno met 14 times, even score of 7 wins, 7 losses. So 50-50 sila sa record nila sa isa't isa. At si Chakno at Bentings, na kailangan natin i-point out, doon sa ating greatest laners na serye, sa MPL Philippines, kung saan ang mga players tinatanong sino ang mga paborito nila, lagi ito nasa top 3, yung dalawa na to sa mga players natin in Roamers. Grabe na, parang ang dami nakataya dito sa game na to. Kasi if ever, aangat yung score, magiging 8 either Bentings or Chakno. Tapos after week 3 pa yung bawi. Grabe. Diba? Bago mapantay ulit. So napaka-importante talaga ng setup. At kita naman natin dahil iwas na iwas din ang mga players na mag-team fight. Oo, mahaba-haba pa ang dadaanan itong dalawang kupunan na ito. And importante ito para sa kanila. Added momentum and added, sabihin natin, confidence para sa mga next games nila next week. No, kasi mahaba-haba pa ito. Though 6 weeks na lang siya, pero kasi mas masikip yung schedule mo. So, minsan may mga paghahandaan ka talaga na dalawang team sa isang araw. So, importante na i-consider nila or i-consider na magkabilang kupunan na ito ang mga preparasyon na pwede nilang ilatag. Pero si Andorio dito, umiikot ha. Oo, kakaiba ang nakikita natin ML ngayon. Para tila ba'y silang nagkakasilipan, pero ayaw nilang tumingin. Oo, at saka basa nila yung galaw ng isa't isa, ha? Nakita natin dun yung TNC Pro Team, sinubukan nila mag 4-man dive dun sa bottom lane, pero Omega handa. Uy! Ako si Chakno yata ang makikita dito at hindi na makakatakas pa. Goyo with a kill. TNC mukhang unang makakakuha naman at makakapwesto dito sa turtle. At sa may middle lane, Innocent, ginamit ang place si Duet. Eto Max, may pinita mag-flicker out. Tapos si Andorio, may iwan nga lang kasama si Ryota. Laban sa tatlo, pero pagbawi doon, mawala na yata ng Pirago Armor. Pero Andorio si Bentings sa kanyang target. Si Goyo nandito na rin. Gagamitin ng last insanity. Medyo kulang nga lang sa damage. And King Kong will secure that turtle.
Wow, napakaganda ng initiation mula dito sa TNC. Ito yung pinupunuan nila eh, yung crowd control, hindi makaposisyon na maganda. Itong si Andorio, even si Chaknu, no, ilang beses sila nag-attempt doon sa turtle execution na yun. Pero si Andorio may ipit ha. Ay! Andorio ang makukuha ng TNC. Nakasalubong ang mga bros ko. Okay, kailangan na magdahan-dahan dito ang barangay dahil ang TNC Pro Team nakahanap ng magandang sequence. Hindi lang isa, dalawa na nga. Nahanap pa nga nila doon si Andorio. Looking at the items right now, Genius 1 already para sa Kadita. Kaka Destiny only right now for the Novaria. King Kong, ay nakuha pa ni King Kong yung orange buff ni Andorio. Wow, grabe yung pinapamalas na kabruskuhan dito ni King Kong. And kapansin-pansin din, yung pag-ikot nila ngayon. Pag nakita ka ng ganyan talaga, medyo matataranta ka kung saan pupunta. Nag-conceal sa harap. At makikita natin ngayon, meron pang wild charge na gagamitin. Yung palang gusto gawin ng TNC ay kumuha ng Torre, pero nandito rin si Jesus. Magkakaroon ba ng team fight? Hindi. Disengage na lang muna para sa kanila. Nalaman rin ng Omega kung nasa mga players. So tuloy-tuloy lang ang paglamang ng TNC para sa larong to. At yun yung isa sa mga recent magandang redeeming factors ng TNC Pro Team na ay, sadali lang, si Ryota mahanap ata. Okay, mawawalan ba ng Piraga armor? Talagang zone lang eh. Parang pinaliliit lang yung mapa. At nandito na tayo sa point kung saan hindi na nagdadalawang isip yung mga teams na gamitin lahat ng mga ultimate nila. Yeah. Ang ganda kasi ng ng composition dito ng TNC, no. Ang hirap para sa Smart Omega na makapag-setup dahil ang dami nilang pang disrupt. Chakno dito hindi rin makatalo. Though invulnerable siya kapag gumagamit siya ng Minowan's Fury, pero ready kasi ang kupunan ng TNC dito na i-take down siya. Sa ngayon na naka Demon Hunter Sword na rin dito si Innocent. Actually hindi pa nga siya sumasama dahil hindi pa naman siya talaga kailangan dito sa laban na ito. Sabi ng TNC, kaya pa namin, men. Stay ka lang dyan, kukuha ka lang, magpayaman ka lang muna at kami na munang bahala sa inyo. Okay, mukhang mahirapan nata dito ang Smart Omega na mag-contest kontra sa TNC para sa pangatlong turtle ng laban na to. At sa top lane, uy, grabe si Ryota at si Innocent, nag-duel. Okay, hindi aabot ang signal ng electric fan doon sa Claude Carroll. Ay! Meron pala sa may bandang likod. Killing spree na para dito kay Goyo at meron pang isa dahil makakakuha si King Kong ng turtle. Ay, sakit! Ay, mamatay sa kamay dito ni Kelra. Pero hit lang na hit para dito kay Innocent at papasok na rin si Jesus ng Flicker. Pero parang medyo mapapalalim yata. Double kill na para dito sa gold standard. At si Innocent naman ay mapapalayo na lang muna. Andorio magzo-zone out sa kanila and disengage para sa dalawang komunan. Yeah. Dito magaling talaga ang Smart Omega, no? Kapag nakita sila ng mga, kunyari, mishaps ng kabilang kupunan, nakakapitalize kaagad nila yon. Objective, nakakuha sila ng top lane turret at nakapagpabagsak sila ng mga members dito ng TNC. Ngayon, unti-unti na nakakahabol. Kung kanina 2-point-something-K gold lead, napababa na nila into 1K. Magandang pero ngayon! Okay, si Kuya Wentings ay mainit talagang pangalawang beses niya nang ginamit talaga yung flicker niya para lang makapag-setup. Okay, TNC Pro Team. That was a good call what they did there in the top lane. Pero Omega na kontra nila na maganda. Yung grabe sumide-step dun si Kelra. Kung nahuli dun si Kelra, masaya TNC. Pero hindi siya nahuli. At tignan natin kung mahinto ba yung momentum ng TNC o tuloy pa. Pero mukhang hindi sila humihinto. Nakita na nila maganda yung momentum nila. Kung huminto pa sila, mas masisira yung flow ng laban nila. Oo nga. Oy, wait. Parang si Chaco, parang ready din lagi umabang. Yun yung sinasabi natin, may init na yung dalawang post fight din natin talaga. Kasi even si Chakno, nakapwesto lang din kung sino pwede makuha. Merong conceal na may kita para mapabilis ang pagpunta at okay. Ay, grabe. Yung ganong wild charge, guys, is pang nagkataon na meron sa Asayahan TNC. Grabe. Ano yun parang instinct na ipinakita lang dito ng TNC. And isa sa mga mahirap dito, unti-unti na nakakabuo. Golden Staff actually available na para kay Innocent at si Goyo naman. Maximum magical penetration ang kanyang habol dito. Divine Glaive and Genius 1. Wow, dalawang tore papabagsakin dito ng TNC sa itaas. Parang medyo iniwan nga ng Omega yung kanilang top lane. Considering na doon pupunta at doon nag-spawn yung Lord. Pero tira natin, meron ng pagsisid para dito kay Goyo. Again, 9 minutes, kita-kit sa meet-up place. Yan ang Lord Pit. Oh, meet-up na naman sila dito sa may Lord. Ryota meron ng immortality. Maganda yung pwesto ng dalawang koponante. Goyo! Ay, Goyo! Oh!
Kelra with a killing spree. At ito na yata, Omega, mabilis lang ba silang makakakuha ng Lord? Yan ang ating tanong dahil mag-BMI out. Hirap. Dito si Innocent. At mukhang nalaman na kung nasa ng pwesto. Papasok na. Dito si Innocent. Mawalan dito ng pinaka-armor si Ryota. Tapos meron pagsunog para sa kanila. Mapipilitan na umalis. Pero kalahati pa rin yung buhay ng Lord. Actually, madali lang tong yan i-reset kasi merong crack para sa TNC. Tignan natin kung may reset na magaganap. Oy, nag-reset na ka. Mukhang lalaban yung dalawang kapanan na to. Pero mapupush back ang mga miyembro ng TNC Omega. Nakatayo lang. Alam nila lamang sila. Bentlings kailangan bumalik. Konting hinga lang daw muna para sa dalawang kapanan. Inhale, exhale. And dito magaling ang Omega, no? Tandaan natin, may Omega timers pa sila na inaantay. Sige, sabi nila dito, TNC, huwakan nyo muna yung early game. Yung first 10 minutes ng game, okay lang, sige lamang kayo. Andito kami at aantayin namin yung Omega timers na yon. Pero ang TNC kasi alam nila may Omega timers to, punuin natin ang crowd control. And tingnan mo naman, the damage received para sa ating mga tank dito. No? Ryota, Andorio, and Chakno, sila talaga yung nagiging frontline And si Kera, sa ngayon, kailangan niya maghanap ng pagkakataon na maka-free hit. Kagaya nga nung ginawa niya kanina kay Goyo. Ay, meron ba nag-conceal? Parang nakita ko nag-conceal. Flicker ang Lang. nagamit. Okay. So, TNC, binuksan na lang Reset yung Litong-lito mapa. na. Reset Oo. na naman. Litong-lito na yung Lord. Kasi, ano ba, tagal ko na dito, pinapakasan nyo lang ako, lalaban ba kayo o hindi? Sabi ni Lord. Ito yung mga may call time kayo 9:30. 11:22 na, hindi pa kayo kompleto. Hindi makaalis-alis. Nandito sa may Lord side. Oo. 4-4 ang ating score, 11 minutes and 30 seconds. At saka tama yung ginagawa ngayon dito ng TNC na binubuksan Yes. nila yung mapa. Ay, pero mahuli si Goy na naman! Oo, gagamit ba? Ginamit na nga dito ang rough waves. At makakatakas pa rin si Goyo. Pero wala silang possible na burst damage. Innocent, Habang no? sa bottom lane pala, si Innocent ay pumupugak lang. Pero nandoon si Eto Max para dumipensa. Ibig sabihin, wala yung taga-vision ng side ng Omega. Pansin yung play, Ryota, mukhang mahuli pa siya. Pinago armor, mawawala ba? Last insanity ginamit na. Kaya naman dito, si Innocent ang target nila. Meron pa dito, Ay! Aleto. And Chaknu! Ulit! With a set! Ryota naman makakakuha ng kill. Kaya naman ang side dito ng TNC, kailangan muna nila mag-clear ng minion wave. Dito sa may gitna. At si King Kong nakaabang. Makikita ng barangay. Mapapaalis na Kelra! At si Goyo! Ay! Abo naman si Kelra! Oh, Kelra is no! still alive! Kelra lives and survives! Dalawang miyembro ng TNC ay nawala sa mapa. At ito na ba ang oras at panahon ng Omega para makuha yung Lord? Ito na nga yata. Pero si... Ay, Omega! oh! Another one! Eto Max! Makukuha niya doon si Ben Things. Wow! Outplay after outplay ang naganap doon sa laban na yon. Chakno at itong si Goyo, actually nag-attempt sila parehas. Pero ang naging matagumpay dito ang Smart Omega. Sabi ng kabarangay, inaalmusar namin yung Lord Dance What a Lord dance by these two teams. Yung cha-cha, yung samba na ginawa nila doon ay mapapasayaw ka na rin sa ganda ng laban nila. Pero ang Omega ang nagwagi. Looking at the items, both a marksman, meron na silang Wind of Nature at nakatulong din yung paggamit ni Kelra ng Wind of Nature kasi nandun na rin yung Grok ni King Kong na naglabas ng pader na pag hindi nakapag-Wind of Nature doon si Kelra, wala na din dito si Kelra. Actually, kaya ko nga mapapatay pa. Kasi di ba babalik pa yung mga tubig? Yung tubig din, Oo, oo. yung tubig ni Goyo. Kaya lang kasi hindi inaabutan Mas mabilis yung movement speed dito ni Kelra. And this time, ang kupunan ng Smart Omega ang may hawak. Hindi man nila super na balanse ito, pero makakapagpabagsak sila ng mga tore. Magandang simula para sa Smart Omega, pero ang didepensa ngayon ng TNC, base sa mga kits na meron sila, kaya nilang depensahan Ang taas ng crowd control nila. Even si Innocent dito, look at that. Win on B1 lang yung Lord. Oh, parang hindi na pinaabot pa. At si Andori mag-front para lang ma-secure ang Torre dito sa may top lane. Meron na immortality si Ryota, pero parang kakaiba. Yung pwedeng ikutan, ikutan na dito, dalawang players. May pinito na mag-ward charge. Dito si King Kong. At ima-maximize lahat ng mga pwedeng damage doon sa may Habol ba Torre. sila? But take note, pero playing para kay Innocent. Sakto lang din naman ang paglabas. Habang nakita dito yung Sirena, Andorio magugulungan. Yung Sirena, Ryota ginamitan dito ng 25. Habang sa may Bundag Gedli, ang dami team fight na nangyayari. Pero sabi nito ni Kelra, so na-unstoppable na. Habang si King Kong hindi na kaya pa ang damage dito ng barangay. Kaya naman double kill para sa gold standard at top lane inhibitor
The golden sidestep. The protection galing sa mga miyembro ng Omega, hindi maabot ng TNC si Kelra. From downtown para kay Eto Max. And hindi na alam ng TNC kung saan lang gagaling yung mga damage na mula dito sa Smart Omega. Meron sa labas, meron sa loob. Pero ngayon, papasukin na nga ata dito. Masakit! Oh, pumasok, pero disengage lang. Parang ano na to, laban na ng mga pamilog na mga skill. Aray! Ay, sakit! Oh my ang gosh. sakit! Oh my goodness! Ang sakit pala na matamaan ng isang planeta. Oh my gosh. Grabe na yung damage dito ni Eto Max eh. Napansin ko kanina no, nung nag-item check, naka-Ice Queen 1 na din ito, Lightning Transient and COD. Malamang sa malamang base sa oras na to eh, puno na rin yung, Clock of Destiny niya. At ngayon, hihinga muna saglit ang magkabilang koponan. Hawak na ng Smart Omega ang lead. Napakagandang execution para sa kanila. Wow. At ito yung pinapag-usapan natin kanina. The poke damage galing sa composition ng Barangay Smart Omega na aabot at no matter what happens, aabot yan sa punto kung saan baka hindi na nga makalapit ang mga miyembro ng TNC kasi tapos na yung laban, hindi pa nag-uumpisa at nakikita at nararamdaman din na nila. Oh. Ito Kasi, na yun. Parang nakita din natin yun kasi Goya was trying to do something. Oo. Di ba yung patas na nagulungan lang siya ni Andoria na, uy, meron pala dito. And yun yung mahirap pala sa Kadita pag kayong dumedepensa. Yes. Hindi ka makakagawa ng surprise play. Oo. Kasi hindi ka walang bush around you. Parang very predictable kung saan manggagaling. And solid si Eto Max sa pinapakita niya. Ang sakit eh. Napasabi ka na nga na ang hirap palang mabato ng planeta. In-imagine ko, mahirap nga. Oo. Planeta yun eh, malamang. Planeta yun eh. Hindi, pero hindi lang yung planeta na yun yung masakit eh. Yung astral meteor eh. Yung parang kumukulo eh. Oo. Di ba? Naka-Ice Queen 1 na siya at nabababaran mo yun. Yung pinakadulo nun, may bumabagsak pa na parang may mini-stun. Di ba? Ay. And yun, yung kailangang ingatan ngayon ng TNC. Kasi kapag naka-astral recall ka, tumatagos ka sa pader. So, mas madali magtutok ng astral meteor doon sa lapag na kung saan mangyayari yung teamfight. Mabilis yung clear wave mo, ang ganda na magiging flow nyo, and at the same time, sobrang ganda ng protection ni Chakno na binibigay niya dito kay Kelra. Nice try naman para dito kay Goyo. Nung lumikod siya, pero kasi natagpuan kagad. Umiikot-ikot kagad eh. Parang may something dito sa mga damuhan. Nakita nga nila din si Goyo. Okay, at saka ngayon, nakita natin ang mga mukha dito sa MPL Arena. Masaya ba kayo sa laban? Wow! Ang cute. Meron pang parang of all ages talaga ang MPL. Oh, si Lola Gaming nga, di ba? Last week, nung week number 1, di ba? So, for all ages talaga. Sana umabot sa punto na lahat tayo meron na lolo at lola sa pangalan natin. Kasi mga 60, 70 years old, nagkas pa rin tayo. Ito na nga mga kaibigan. Akala ko meron nagsalitang iba. Kinabahan ako. Napalingon ako kung nasaan naggaling. Tatay Burrito, tatay ka pa, hindi ka pa lolo Burrito. Sampulan mo. Sa mga hindi nakakalam guys, nung season 10, si Burrito yung shout out sa mga MPL. Sampulan mo. Ano yung intro mo nung nasa arena tayo ng season 10? Gagawin ko talaga? Yung gawin shout mo. out sa mga MPL fans lang. Mabilis, go! Magandang araw sa lahat ng mga MPL fans. Yun! And welcome back sa ating laban. The Lord is about to go up. 7 seconds na lang. Omega ang lamang ngayon. Again, umabot ito sa ganitong senaryo dahil na-counter ng mga miyembro ng Omega yung mga attempts ng TNC Pro Team na hulihin sila doon sa early game. Nag-umpisa ang laban na to, lamang ang TNC, pero nakahanap ng 2-3 mga sequence ang mga miyembro ng Omega para ikutin ang laban. Grabe yung Oh my God! The previous fighter. It's gonna be a godlike 7-0-1 para dito kay Kelra. At wala isang taga-zone out. Ang shoot para nagbi-billiards lang sa may kabilang barangay. Si Eto Max. Samahan mo pa dito. Andoria and Chakno, kanilang combo. Pero Eto Max makukuha na. Ginamit na nga lang though ang Blazing Duet ni Innocent. Habang si King Kong medyo mapapagamit ng wild charge doon para tumakas si Sisid. At aalis na lang din muna ang Sirena. At mukhang ito na yata. Omega magsisimula for the Lord. Mababa pa naman yung death timer eh. So kayang-kaya pang umabot dito ng TNC. Pero si King Kong pinipilit niya na hanapin kung nasa si Kelra pero parang mali yata. Isa-isang namamatay ang mga players ng TNC at merong 2 minion. Mukhang hindi yata i-go. Medyo delikado para dito sa side ng Omega if ever. Ang ganda nga yung paghatak ni Bentings ng minion wave eh. Hindi na pinalapit doon sa base, pinalapit na lang sa torre at hindi na nga dito makaka-contest. Ang mga miyembro ng TNC Omega pa rin.
ang lamang. At nakita natin, so nakakainis pala yung combo ng Export Novaria. Oo, ang hirap. Kasi Ice Ang Queen hirap 1 din eh. Ice Queen 1 din yung X-Borg eh. Oo, sobrang saya ni Kelra. Super slow talaga, literal. And tingnan mo naman, Kelra rito ang pinakamayaman. Pero si Innocent hindi rin naman nagpapahabol. Pero ngayon, No, parang ginamit na naman ang isa pa sana ng pang-set para sa TNC. Mukhang ito na ba ang kanilang push habang si Goyo ay mapupush back na lang ng barangay as Smart Omega. Meron pa silang bit-bit na Lord. yeah, wala pa naman din flicker dito si Chakno. So walang surprise setup mula sa Minowan's Fury sa kanya. So aantayin nila yung Lord nandun sa may bandang itaas. Sakit na ng mga damage sa mga members ng Meg. Grabe. Aray. Tama pa rin yung mga astral recall ni Ito Max. Parang kung ano yan, makunat. Ay hindi, malutong. Oh! Ay, speak of malutong. my gosh! Oh my God! Si Kuya Innocent nasasaktan. Nakikita nyo naman, dito ang Omega, all a lot of pressure sa lahat ng mga lanes. Si King Kong medyo masasaktan. Doon, napakasakit ng damage ni Ryota. Merong conceal na gagamitin. Merong immortality dito sa Bentings. Ang sabi ng TNC, kailangan pero sabi ni Chakno, kailangan ko ng mga malupitang makaset of play. Pero ang sabi naman ng TNC, meron din kami set up na pwedeng gawin. Yung Lord madedepensahan nila at walang Radiant Wave sa may mega lane. Habang si Ryota ay meron na namang immortality, pero slow. Para dito kay Eto Max. Napaka